walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload. Galing akong masahe, nagpamasahe ako ng 2 hours. Parang deserve ko talagang patunugin yung likod ko ng bonggang-bongga. Syempre Thai massage. So yun, 2 hours na masahe talaga. Ang sarap, panalo. And then, eto pa, syempre, pag uwi ko, kumain ako, fried chicken ang ulam namin. Kasi kaninang tanghali, maraming niluto si Nung na fried chicken. Alam mo, sobrang panalo ng fried chicken ni Nung. Ang ginagawa lang niya, nilalagyan niya yan ng durog na paminta. Tapos, lalagyan niya ng asin. Tapos, imamarinate niya yan ng mga, siguro maghapon. Tapos, kinabukasan, ipiprito niya yon, isasawsaw dun sa harina. Tapos, i-deep fried niya. Ang panalo, pantay yung luto, ang sarap, ang yummy, ang lasa. Kaya sabi ko, panalo talaga magluto to si Nung. Grabe. So, sira yung diet ko. By the way, so eto nga, pag-uusapan natin ngayon, yung about sa Colombia. Si Colombia kasi, di ba, napansin niyo front runner talaga sila sa Miss International at saka sa, sa Miss Grand International. So, nag-expect tayo na sila ang magta-title. Akala ko nga magba-back-to-back win sila kasi parang feeling ko ang mananalo sa Miss Grand ay si Colombia. Tapos dito naman sa parang sabi ko, naku, mukha din si si Colombia din sa Miss International. Kung nagkataon, nako, sobrang saya ng Colombia. Pero syempre, nabigo sila doon. Di ba? So, dito sa Miss Grand, talaga from the beginning pa lang ng competition, umataw na si Miss Colombia. Tinodo niya na talaga yung laban niya dyan. Tapos naloka lang ako kasi ang ending, habang palapit na sila ng palapit sa coronation night, nawawala na yung dingding niya. Kaya naman yung gabi, hindi na authentic yung pinapakita niya. Talagang laban na laban siya. Yung tipong lumalaban talaga o may eksena. Ayaw ni Mr. Nawat yun. Ang gusto lang ni Mr. Nawat yung you present yourself na authentic talaga. So, yon. Plus, sabi ko, malabong manalo to si Colombia kasi hindi naman bobo siguro yung Miss Grand na ilalagay niya yan last two standing dyan, di ba? So, overconfident lang talaga ito si Colombia dito sa Miss Grand. Pero, ayun nga, ang ending, second runner-up siya, di ba? And then, pagdating naman dito sa Miss International, syempre naloka ako dyan. Ayan talaga yung pageant na parang natakot ako kasi kung iisipin mo, sabi ko, grabe, no? Pagdating niya pala doon sa Miss International, pansin talaga yung beauty niya. Plus, may picture pa silang dalawa ni Jasmine. Kasi 'di ba, kapag yung madalas na nakukuha na ng picture etong si Miss International with the candidates, malamang ayun yung napipisil nila manalo. Kaya lang kasi pagdating ng mga ilang linggo o ilang araw, nakita ko may picture din silang dalawa ni Venezuela. Kaya sabi ko, ay okay, ang pinagpipilian dito si Venezuela at saka si Colombia para sa corona ng Miss International. So, yon. Kaya kagahapon, sabi ko, grabe, nagniningning talaga yung beauty ni Colombia sa Miss International. Mukhang siya ang mananalo. But sa awa ng Diyos, hindi naman. So, naging first runner-up siya. Tapos yung pambato natin, si Nicole, to be honest, naloka ako doon kagabi. Kasi, guys, habang pinapanood ko siya, di ba kasi top 7 na. Yung top 50 na, ang hirap nun na, tapos 7. Ay nako, grabe yung kaba ko doon. Kaya yung tinawag siya sa top 7, sabi ko, oh my God, ganun ako ng ganun. Kasi nga, nakakawindang. Tapos, ayun nga, sa 7, dalawa lang ang di ba, maiiwan doon kasi bibigyan na pala ng corona yon. So, ina-announce na, habang ina-announce yung runners-up, sabi ko, tawagin na si Nicole. To be honest, guys, kung fourth runner-up si Nicole yesterday, okay lang sa akin. Hindi ako magko-complain, promise. Kasi parang feeling ko, better na yon kaysa sa wala. Ayoko kasi yung maiwan ka dun sa last two standing ba yun? Yung nandoon. Tapos, parang wala kang title. So, di ba naiwan doon si Thailand at saka si Mexico? Ayoko nang ganon. So, ayoko maiwan doon si Philippines. O malay mo, naiwan si Thailand.
tapos si Philippines, and then si ano, 'di ba? Di wala. Nga tayo kahit sash wala, o 'di ba? So mas gusto ko nang tawagin siya ng maaga para sabi ko, okay na 'yan. Corona na 'yan. Ganon. Ganon talaga 'yung sinasabi ko. Tapos tinawag siya third runner up. Sabi ko, ay okay na 'yan. So, yun. So, panalo naman. Pero kung iisipin mo, grabe ha. Grabe talaga. Kasi, sobrang antibay doon ni Nicole. Ano siya, Latina Slayer siya. Talagang masasabi ko, kinabog niya yung mga Latina at nakipagsabay siya sa mga Latina. So, kung iisipin mo kasi sa top 5, siya lang yung Pinay na ano, siya lang yung Asian. The rest ay puro Latinas na. So, di ba? Talagang lumaban siya. Kaya sabi ko, panalo to. So, ayun. So, naloka lang ako kay Colombia, saka kay ano, kay Colombia Miss Grand, saka kay International. Ang ending, runners-up sila. Sabi ko sa iyo, kapag front runner ka, possible talaga na mag first runner-up ka lang. Or mag runners-up. Possible yon. Kasi, bihira yung front runner na nagta-title. Kasi minsan nakapokus tayo dun sa front runner pero yung nagta-title, hindi natin namamalayan na umaatake na pala siya ng palihim. Ganon! And then, itong taon na to, swerte din naman tayo kasi pagpasok ng January, nagkaroon ng pageant ng February after Miss Universe. Ito nga ay yung Miss Charm, na kung saan ang lumaban dyan ay si Annabelle McDonald. And then si Annabelle McDonald na akala ko magta-title sa sobrang galing ng kanyang communication skills. Diba? Nawindang ako dun kay Annabelle. Talagang tororot din magsalita. And then, after nun, nabigyan tayo ng ng first runner-up ulit dito sa supranational. So, doon naman sa supranational, grabe din. Panalo din yung eksena. So, akala ko nga magta-title din kasi naiwan tayo sa last two standing, di ba? So, sabi ko, oh my God. Tapos yun, Philippines first runner-up na si Pauline. Si Pauline naman yung lumaban doon. And then, after ng supranational, eto na nga, si Nicole na. Si Nicole naman, talagang akala ko doon magpa-first runner-up siya. Kasi kung iisipin mo yung Q&A niya, siya yung pinakamagandang sagot talaga. Promise. Siya yung parang pasok doon sa pang Miss International. Kaya lang kasi, sabi ko nga, sa una pala napipisil na dyan si Colombia o kaya si Venezuela. So, sila yung nag-first runner-up si Colombia at hindi nabigyan ng chance na umangat pa itong si Nicole. But, to be honest ako guys, happy na ako doon. Wala na akong complain. Ang importante ay nakalaban ng bonggang-bongga itong si Nicole Bermeo. Yun. So, sabi ko, okay na yan. Nakabawi tayo sa Miss Grand. So, nakakatuwa lang isipin, no? Talaga yung mga Latinas ngayon, talaga porsidido sila na makuha yung corona. Yung, alam mo yun, yung talaga nakikipag-agawan sila sa corona. At in fairness ha, puro Latinas ang nanalo ngayon. Kasi sa supranational, ang nanalo ay sa supra, sino ba? Ecuador. Tapos yung dito naman sa Miss Charm, si Brazil. Tapos dito naman sa si Peru, si Venezuela. O, di ba? Kung iisipin mo, Latinas talaga ngayon na parang grabe. Pero naniwala naman ako na matindi din yung ginawang performance ni Nicole Bermeo kasi kung iisipin mo si Nicole Bermeo, o di ba? Latina Slayer siya kasi tingnan mo, kinabog niya talaga yung mga Latina at isa lang siya pumasok na Asia. Actually, parehas sila ng destiny ni Hannah Arnold. Si Hannah Arnold kasi, isa siya sa mga pinakamalakas sa Asia at siya lang ang nakapasok sa top 50 na Asia. O, di ba? Bongga yun, pasabog yun sa history. And then, dito naman, siya lang ang pumasok sa top 5. And then, pasabog din yun. Kumbaga kung iisipin mo, nagawa ni Hannah Arnold pero mas nalagpasan pa ni Nicole Bermeo ng bonggang-bongga kasi siya lang talaga yung nag-iisang Latinas doon sa pageant. So yun, ang bongga lang. So sobrang natuwa ako doon na ang hirap nun ha. So yun. So abangan natin syempre yung mga susunod pa mga girls na lalaban natin sa international pageant. Kasi kung iisipin mo, ilan pa lang ba yung lumaban? Parang ang lalaban nasa 12, tapos parang etong lumaban parang nasa 6 na.
Siyempre, sama mo na yung Miss Charm, yung supranational ko, saka yung ano. So, ganun ka bongga. So, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi parang feeling ko naman makakapag-uwi pa rin ng corona ang Pilipinas this year. Actually, dati taon-taon dalawa eh, na nanalo sa Globe, tapos nanalo sa Universe, may nanalo sa Intercontinental or nag-first runner-up sa Intercontinental. Yung mga ganong momento, nakuha na natin yun eh. So, mali mo, this time, makuha uli natin. Di ba? So, yun ang aabangan natin. Kaya guys, syempre, ano ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment ninyo yan dyan sa baba para makuha ko naman kung ano ang chika mo. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa pang-araw-araw dito sa channel ko sa Mama Sam Vlog, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Maraming salamat.